Hi there mga beloved yung soulmates. Kamusta po kayong lahat? Nandito lang po yung lingkod ng Soul Tarot Channel para bigyan kayo ng isang soulful and meaningful tarot reading. Dito lamang po sa inyo laging arapangan. Sinusubaybayan pinakamalaran sa Soul Tarot Channel. Ang ating pong reading ngayon ng pagkasamahan ay reading po para sa ating mga pinakamalaran nasa sign ng Taurus. Okay, Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. This is for you. Para po ito sa parating na Chinese New Year, Year of the Fire Horse para sa February 17, 2026 po. Sorry po. Mega shoutout po sa lahat ng ating soulmates sa buong Pilipinas at sa buong mundo na lagi nanonood at nakabang. Maraming salamat po sa inyo. I hope you're doing good, you're healthy, you're safe, and of course, you're happy. Sige, Taurus, last shuffle na ito para sa iyong Chinese New Year reading. Okay, this is for Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Spirit Universe, Spirit Guides, Angels, Ancestors, 10 cards please for Taurus. Kapag bago po kayo sa ating channel at nagustuhan niyo po na nakaresonate po kayo, ay huwag po kayong mahiya mag-comment, like, share, and of course, don't forget to subscribe. Okay? Maraming salamat po sa inyong walang sawang tiwala, support at pagmamahal. Simula noon hanggang ngayon ay hindi niyo po ako iniwan. Spirit Universe, Spirit Guides, Angels, Ancestors, Holy Spirit. Last 3 cards please for Taurus. Okay, Taurus, your 10 cards are now complete. Huwag na natin patagalin pa ito. Sige, alamin natin ano bang iyong aasahan, mga ganap, kapalaran para sa mga Taurus ngayong 2026. Okay, Taurus, your first card is Three of Pentacles. The universe want to remind you or to warn you. Pinapaalahan ng kanil universe na maging maingat sa mga papasuking mga transaksyon, pakikipag-usap sa mga tao sa mga darating na araw at linggo. Kasi nakikita natin dito na although this transaction or pag-usap ay may kinalaman sa pera kasi dito yung Three of Pentacles, I can see here na this can be done or gagawin to sa hindi maayos na paraan or parang sa hindi transparent na lugar. Okay? So, kakita mo, dark corner siya, hindi maganda yung lugar, parang may something na parang hindi maganda, parang pailalim. So, alam mo na, kapag if that is corruption o kung ano man yan, hindi yan maganda, baka madamay ka dyan, Taurus. Okay? So, sorry, busisiin muna, alamin muna yung mga investment na papasukan, kung tama ba yan. Kung maybe that's too good to be true, parang magaling lang sa una sa pagsasalita. Baka mamaya later on, mapahamak ka at madamay ka pa dyan. Okay, Taurus? This is a very beautiful reminder for you. Kasi minsan hindi natin nakokontrol, nakakalimutan natin. O ayan, Taurus, we have here the Ten of Swords. I can see here may mga Taurus na nasa sitwasyon na parang naguguluhan, drained, ang daming problema. So parang hindi na alam kung paano kikilos, hindi na alam kung anong gagawin, sinong lalapitan. Super overwhelmed kayo. Titingnan natin kung ano ba itong mga problema. But I can see here, Taurus, nasa sitwasyon kayo na parang dapang-dapa kayo. Parang hopeless, parang ayaw, parang feeling nyo ay katapusan na ng lahat para sa'yo. Naapektuhan na yung kalusugan, mentally, physically, emotionally, lahat. So, I'm so sorry for you, Taurus. Patitingnan natin, hindi naman pwedeng may problema at walang resolution ng lahat. Okay? So, yan. I can see her betrayal, pagtatraidor. Oh, ayan. Ito yung naging cause din, Taurus, kung bakit drain ka o dapang-dapa ka. Kasi nakakita tayo dito ng mga taong nag-traitor sa'yo or parang nilaglag ka. Here, masaya pa sila sa kasalukuyan mong sitwasyon na dapang-dapa ka. Okay? Napakarami talaga sa panahon ngayon napaka-traitor ng mga tao. So kaya nga hindi basta-basta dapat tayo nagtitiwala. But I can see here, ang naging cause nitong Ten of Swords mo is all about betrayal, pagtatraitor. Maaring hindi natin alam kung saan ba, may kinalaman din sa pera kasi nandito yung Three of Pentacles, Taurus. So, lesson learned, next time, huwag na masyadong magtitiwala sa mga tao. But, hindi madali ito, lalo kung tatraidorin ka. Sino ba naman ang mabuti yung reaction kapag trinendor ka ng isang tao? Okay? Okay, let's continue, Taurus. So, yun, lesson learned ha? Kasi, sa sobrang pagtitiwala natin, ayun, tinatraidor tayo ng mga tao, lalo ng mga taong pinapahalaga natin. We thought ay nandyan para sa atin, mapagkakatiwalaan natin. Of course, kapag trader tayo, hindi natin makokontrol ang disappointment. Sino ba ang matutuwa? Okay, you will be disappointed, maapektuhan ka, malulungkot ka. So, it's a ripple effect na lahat ng epekto sa'yo. So, what I can see here, a resolution, eto na, sinabi ko sa'yo, Taurus. Alam ko, hindi madali ang lahat. Hindi madali sabihin na move on, bumangon ka. Kasi, syempre,
that's betrayal. But I to assure you, to lift you, to cheer your life up, para palakasin ang loob mo. Andito yung Ace of Cups. Sinasabi ni Universe na hindi naman biglaan na bumangon ka, unti-unti. But there's a beautiful future waiting for you with this Ace of Cups. There's a positive news, there's a positive result na ipapalit si Universe sa'yo. Maybe mas malaki sa nawala sa'yo, or mas maganda, mas masaya, mas dito ka aligned, or mas contented ka dito. Okay? This Ace of Cups represents victory, success, positive result. So Taurus, cheer up. Okay? Ganyan talaga ang buhay. Hindi madali. But it's sabi ko nga lagi, dyan tayo natututo, dyan tayo tinatest, and it's how are we going to rise up, and how are we going to build ourselves again sa after ng isang painful experience ang napaka-importante. Okay? Kung paano tayo tatayo at paano tayo muling babangon. Okay, Page of Swords. Okay, this is a very beautiful card because I can see here, Taurus, that after that painful experience na pinagdadaanan mo, here you are, ito yung magiging bagong Taurus na nakikita natin dito. Filled with confidence, hindi na matatakot, independent na, may freedom, so matured, so hindi na basta-basta magpapa-apekto sa mga tao, hindi na basta-basta magtitiwala. I can see here ng mga Taurus na hindi na basta-basta maloloko. Okay? Mamamanipulate, maaabuso. It's because palaban ka na, matapang ka. So, this is a good thing kasi natuto ka eh. So, of course, hindi naman pwedeng ulitin mo yung past mistake na ginawa mo na nakaraan at babalik ka na naman sa pagdurusa. Of course, Taurus, you need to learn. You need to learn something from the past experience that you have, especially kapag masakit or painful yan. Hindi pwedeng wala kang matutunan. Okay? So, before we continue sa ating second row, kapag nagustuhan niyo po or nakaresonate kayo, Taurus, please comment, like, share, and of course, don't forget to subscribe our channel. Okay? Sige, let's continue with Page of Pentacles. There's an stability waiting for you. Kagaanan, kaluwagan, sapat, overflowing na estado kapag pera ang pinag-uusapan, Taurus. Kasi ito, Page of Pentacles. So, it will make you happy. So, look at the background color. So, magiging masaya ka. Malayo sa dating ikaw, Taurus, na puno ng doubts, puno ng pagdududa, puno ng confusions and disappointments ang buhay mo. Puro lungkot, puro puot ang nasa laman ng puso mo. But now with this Page of Pentacles, sabi ko nga, dito pa yung Ace of Cups. You are going to move forward, babangon ka sa isang panibagong yugto ng buhay mo na punong-puno ng pag-asa, punong-puno ng kasiyahan, contentment. At the same time, wala kang problemahin kapag pera na pinag-uusapan. Okay? So, Taurus, kailangan mo lang tagang tulungan ang sarili mo. Okay? So, ayan, nakalat talagang kapirahan. Sinasabi ko sa inyo, tingnan mo katapat niya. After this painful experience, after this betrayal, at eto ka, babangon ka, ito ang kapalit ng universe sa'yo. Marami, siksik, liglig, at tumaapaw na blessings at kapirahan. Siguro related din itong betrayal na itong nangyari sa'yo o ginawa, may kinalaman din sa pera. Siguro tinakbo ang pera mo, inatangan ka, hindi ka binayad, in-scam ka. So, whatever na pangyayari na may kinalaman sa pera. So, of course, hindi ito madali. But I can see here nang ipapalit ng universe sa'yo ay mas marami, mas abundant, mas prosperous for you, Taurus. That's why you need to move on. Cheer up. Okay? Sige, bumangon. Ito. Two of Pentacles, balance, find your balance. Hindi lang sa pera, kundi sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Oras, energy, baka mamaya masyado kang naggagala, masyado kang available sa maraming tao, napapabayaan mo ang sarili mo, Taurus. Please have your time to find your balance. Kasi kailangan balance ang lahat kasi hindi naiiwasan sa araw-araw na may mga pagsubok na dumarating sa buhay. Nature ng tao yan. Ayan yung mga alon, yung wave sa likod. But it's how are we going to balance everything ang napaka-importante. Kasi kahit may problema, kahit sunod-sunod ang problema, kapag kalmado tayo, kapag balance yung emotion natin, nasusolusyon na naman nagagawa na ng paraan. Okay? But I can see here, you need to balance everything, not only money, time, energy. So, Taurus, please, make a way to balance your life. You have here the Queen of Wands, emotional stability. Okay? I can see here, mga Taurus na parang yun na, rated din dito sa Page of Swords na disiplinado na, hindi na basta-basta magtitiwala, magiging observant ka na dito. Nakikita ko dito, observant,
Magre-research ka na, hindi ka na basta-basta maniniwala, sasama lang, mag-go sa ganyang sitwasyon. You're going to make a way para mag-research, to check the background or alamin muna ang lahat. That is a good thing kasi meron talaga maturity tayo dito nakikita with this Queen of Wands. This also represents about your manifestation. Siguro kung may mga wishes ka, manifest ka sa universe, unti-unti ito yung parating sa'yo because andito yung Ace of Cups. So, expect na i-grant sa'yo yun ng universe. But I can say hindi siya biglaan, Taurus, ha? Hindi siya biglaan na parang one time, big time. It's slowly, unti-unting darating yan. Makikita mo yung mga signs and later on, makakonect-connect mo, okay, tama itong path na tinatahak ko. Kasi eto na binibigay na sa akin ng universe. Okay? Wish being granted, manifestations being granted with this Queen of Wands. Tapusin natin, Taurus, itong Chinese New Year reading mo with your 10th and last card, 10 of Wands. So, although overwhelmed ka sa responsibilities, although feeling mo ikaw ang nasa iyo na ako ikaw yung gumagawa ng lahat, pasan mo ang daigdig, but don't worry because there's a blessing in this, guys, na kapalit yan. Kung mapagod ka, pwede mo namang ipahinga, Taurus. But ang isipin mo, kapalit ng napakaraming responsibilidad, kapalit ng maraming kumbaga pagsubok na pinagdaanan mo ay itong mga unti-unting once na unti-unting bumumunga, may mga dahon na tumutubo. So, sabihin, hindi naman pwedeng makikita ni universe na naghihirap ka. Ikaw yung breadwinner ng family, sagot mo ang lahat. Ikaw yung may responsibility sa lahat. Tapos, hahayaan ka niya lang na bumagsak? Of course na. Okay? You just focus on the blessings. Okay? Natural. Meron talaga pinanganak na breadwinner, parang sa'yo, inaasa ang lahat. But, sabi ko nga, kung mapagod siya, pahinga ka lang. But ang isipin mo yung kapalit na mas marami, mas malaki na bibigay sa universe, Taurus. Okay? I hope and I pray na maraming nasa sa'yo ng Taurus sa mga kapwa nito ngayon. Kapag nagustuhan niyo po, comment, like, share, and of course, don't forget to subscribe. I'm wishing you all the best this 2026, Taurus. Maraming salamat sa iyong pagsama. Mag-iingat kayo lagi. Ano mo pong ginagawa niyo? See you next time. God bless us all.